Hey friends, we're glad you came. In Between's the show's name. Your weekend spot for chikahan, tawanan na may kasamang life lessons. So, sit back, relax, enjoy the scene, happy vibes, only on In Betweens sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kailan ang huling pagkakataon na tunay kang nagpahinga ng walang guilt? Hey kaagapay! Magandang hapon sa'yo. Saan ka man ngayon? Kung nasa bahay ka, nasa biyahe, at kahit nagmemeryenda lang, sana okay ka lang at maayos ang araw mo. Alam ko busy ang mga Sabado natin. Yung iba may gala, may maraming gagawing household chores, or may mga errands. Pero ang importante, nandito ka. At pinili mong makinig at makasama namin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ako pa rin ang inyong kausap tuwing Saturday afternoon, ang inyong best friend on air, Absidy Ferrer Taboa. And welcome sa panibagong episode ng In Betweens. Alam mo kaagapay, minsan yung mga Sabado natin parang simpleng oras lang to. Pero napakahalaga, hindi ba? Pwede kang nag-chill lang, pwedeng busy ka sa iyong buhay at pwedeng naka-silent mode ka habang nakikinig, 'di ba? Pero okay lang 'yan, ano man ang ginagawa mo. Ang mahalaga, kasama ka namin. Kaya naman, shout out na sa lahat na naka-tune in. Kung online ka at ikaw ay nakikinig via Facebook or YouTube channel, mag-comment ka naman, nasan ka ngayon? Or ano ang merienda mo? Ano ang ginagawa mo sa mga oras na ito? At ano ang kinabibisihan mo? Ayan, habang ginagawang background ang pakikinig rito. And alam mo rin kaagapay, kahit saan pwede ka rin makapakinig ng mga programa ng 702 DZAS at yan ay sa pamamagitan ng ating 702 DZAS mobile app. Kaagapay, nakapag-download ka na ba niyan? Meron ka na ba niyan sa inyong cellphone? Dahil kung wala pa, I encourage you, i-download nyo na yan sa inyong Google Play Store or kaya naman sa inyong Apple App Store dahil perfect yan para hindi ka mahuli sa mga programang hatid ng 702 DZAS. At kung first time mo naman dito sa ating himpilan, welcome na welcome na welcome ka. Ang space na ito ay safe place nyo, kaagapay. At ang DZAS nga, by the way, kung hindi mo natatanong, napapakinggan ito sa Mega Manila, Mimaropa, Central Luzon at ilang bahagi ng Ilocos Region. Kaya naman kung may kakilala ka sa mga lugar na yan, invite mo na sila para mas marami tayong makapakinig ng episode ngayong hapon via radio. Pero kung gusto mo naman worldwide, no? Kahit anong oras, umaga, tanghali, gabi, madaling araw, pwede kayong makinig sa ating DZAS mobile app or kaya naman through Facebook and YouTube channel. Kaya naman kaagapay, kahit anuman ang ginagawa mo ngayon at sa mga oras na ito, relax ka lang. Chill ka lang dyan. Mag-ready ka na ng iyong merienda o kaya naman kung busy ka naman, tuloy-tuloy lang ang pakikinig dito sa DZAS dahil magkakaroon muna tayo ng short break. Kaya naman stay tuned ka lang dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV at magbabalik ang In Betweens. Hey kaagapay! Kasama mo pa rin ako dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At syempre ako pa rin ang inyong kausap tuwing Saturday afternoon, ang inyong best friend on air, Absidy Ferrer Taboa. And welcome back to In Betweens. Alam mo kaagapay, minsan, 'di ba? Minsan sa buhay may mga moments talaga na kahit tahimik ka lang, may paulit-ulit na tanong na bumabalik sa'yo. Yung tipong tinatanong mo si Lord na, Lord, okay lang ba ito? Kailan kaya ako makakapag-post nang hindi ako naiinip or hindi ako nape-feel na guilty? 'Di ba? Ang kwento natin ngayon kaagapay ay very, very relatable sa marami sa atin. Lalo na sa mga kabataan or yung mga ilan sa atin na laging on the go, laging may deadlines, may errands, at lagi nasa service mode para sa iba. Like a lot of us, nahihirapan maglaan ng oras para sa sarili.
Yung magpahinga, mag-self-care, dahil parang agad may guilt na nabubuo sa puso. Yung ganong feeling, yung parang ang dami mong gustong gawin, pero konti lang yung oras para sa'yo. So papakinggan natin yung sulat na ating letter sender. Yung sulat niya para sa mga kaagapay na gustong matutong i-prioritize ang sarili without feeling selfish. Para sa mga gustong malaman kung paano ba maging productive, maging caring sa iba, pero hindi naman nakakalimot sa sarili. Kaya naman habang pinapakinggan mo ang kwento niya, baka maramdaman mo, maisip mo, aba, parang ganito rin ako ah. Kung ikaw yon, know this na hindi ka nag-iisa. So kaagapay, sabay-sabay natin pakinggan ang kwento ng ating letter sender. Dear In-Betweens, itago niyo na lang ako sa name na Kay. Gusto ko po sanang humingi ng advice kasi lately, nahihirapan talaga ako to take care of myself at bigyan ng oras ang rest. Parang guilt na agad ang nararamdaman ko kapag ka nagpo-pause o naglalaan ng time para sa aking sarili. Kasi iniisip ko na dapat busy, productive, o ginagawa ko ang lahat para sa iba. Ano po bang steps para masanay at matutong i-prioritize ang sarili without feeling selfish? Maraming salamat po. So thank you so much Kay sa iyong entry para sa ating episode ngayong hapon. And alam mo, minsan talaga no, sa buhay, kahit gusto mong magpahinga, maglaan ng time for yourself, bigla ka mapapaisip ng Lord, mali po bang mag-pause po ako? Parang may guilt agad, no? Na-feel mo na ba yun kaagapay? Parang dapat laging busy, laging productive, lagi kang merong ginagawa. Kaya, Kay, sa ating letter sender, and sa mga kaagapay nating nakikinig ngayon, hindi ka nag-iisa sa ganitong pakiramdam Pero let's be reminded that God gave us our bodies, our minds, and our hearts as gift. 'Di ba? He trusted us to be good stewards of them. Kaya part talaga ng pagiging steward kaagapay ang maglaan ng oras para sa pahinga at self-care. Hindi kasalanan ng mag-pause, 'di ba? Hindi ibig sabihin na tamad ka kapag nagpahinga ka, kapag huminto ka. Sa katunayan, sabi nga sa Genesis, pagkatapos gawin ni God ang lahat dito sa mundo, He rested. Hindi dahil pagod siya, kundi to show us example. Rest is part of a good rhythm, part of life designed by God. Kaya yung guilt na nararamdaman kapag naglalaan tayo ng oras para sa ating sarili, hindi ito mula kay God Ito'y galing sa mindset na, alam mo yun, yung makamundong mindset na kailangan palagi akong busy para productive ako. So be good stewards. Let's be a good steward ng ating mga katawan dahil templo ito ng ating Diyos, hindi ba? Maglaan tayo ng oras for rest. Dahil kung hindi natin pangangalagaan ang ating sarili, paano tayo magiging handa mahalin ng iba? Paano tayo makakatulong? And paano natin gagawin yung purpose na binigay ng Lord sa atin? So sa mga kaagapay nating nahihirapan din mag-rest or maglaan ng oras for themselves, this is a reminder for all of us na hindi tayo selfish kapag inalagaan natin ang ating sarili at pinagpahinga natin ito. Kaya habang naririto ka sa in-betweens, tandaan mo, ang pag-aalaga sa sarili mo isn't optional. Stewardship isn't just about money, time, or talent. It's also about our body, our minds, and our hearts. Honor God by taking care of them. At marami pa tayong pag-uusapan tungkol dyan at tungkol sa healthy self-care at rest. Kaya sandali lang kaagapay In-Betweens will be right back dito lang sa 702 DZAS. Sa paglipas ng mga taon, taglay ang mabuting balita. Ebanghelyo ng Panginoon, ipahayag kanyang salita. Hanggang sa dulo ng daigdig, iparating ang pagmamahal. Hanggang lahat ay makarinig, si Kristo ang itaas.
bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayog man at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Ang lingap ay ipararating, iba't ibang kaparaanan, sa lupa at sa himpapawid, malapit at malayo man, hanggang sa dulo ng daigdig, iparating ang pagmamahal, hanggang lahat ay makarinig, si Kristo ang itatanghal. Sa bawat sulong ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayog man at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Until all have heard His story, until all have seen His glory, to each corner of the world will proclaim His living word. Until all have heard His story, until all have seen His glory, to each corner of the world will proclaim His living word. Proclaim His living word. To each corner of the world, far beyond what eyes can see, to all peoples of the earth, through the land, the sky, the sea, Jesus we will proclaim. His steadfast love we will share, till all have heard, till all have good news. Sa bawat sulong ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayog man at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala hanggang sa marinig ng lahat. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayog man at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. May isang maliit na kuneho na gustong-gustong makawala. Sabi niya sa ina, Ayoko na po dito. Aalis na po ako. kapag umalis ka, hahabulin kita. Kasi ikaw ang aking little bunny. Kung hahabulin mo ako, magiging isda ko sa malaking sapa. At lalangoy sa malayo para hindi mo na makita. Ako naman ang mangingisda. Hahanapin kita. Kung mangingisda ka, magiging bundok na lang ako. Mas mataas kung nasan ka. Kung ikaw ang mataas na bundok, magiging mountain climber ako at aabutin kita. Kung ganun, ako'y magiging bulaklak sa isang tagong hardin. Pwes, ako'y magiging hardinero at ikaw ang unang-unang hahanapin. Magiging ibon na lang ako at lilipad ng malayong malayo. Ako naman ang magiging puno na siyang uuwian mo. Eh kung maliit na bangka na lang para makalayag at hindi mo maabutan. Ako naman ang magiging hangin. Gagabay sa'yo, saan ka man tunguhin. Kasali na lang ako sa circus, sasakay sa flying trapeze. At ako ang tightrope walker. Lalakad sa alambre at pilit kang kakapitan. Kung ganon,
Magiging isang batang lalaki na lang ako at uuwi sa bahay. Aha! Ako ang magiging nanay. Huhulihin kita at yayakapin pa. Nakakapagod pala. Ayoko nang lumayo. Dito na lang ako sa'yo, mahal kong ina. Ang pag-ibig ng isang ina ay halintulad sa wagas na pag-ibig ng Diyos. Pilit ka mang lumayo, hahanap siya ng paraan upang ikaw ay makatagpo. Kung gaano man kalaki ang agwat ng langit sa lupa, ganun din kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa mga may takot sa Kanya. Hey there, kaagapay! Kasama mo pa rin ako dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At nandito pa rin ang inyong best friend on air, Absi D. Ferrer Tabua, and welcome back to In Betweens. And today nga, pinag-uusapan natin ay patungkol sa pag-aalaga sa sarili and pagpapahalaga sa rest. At ang struggle nga ng ating letter sender. Nagigilty siya kapag nagpo-pause or rest siya. Nahihirapan siya maglaan ng oras para sa sarili, which is relatable talaga. 'Di ba? Marami sa atin kahit busy sa trabaho, pamilya, ministry, minsan pagod talaga, no? Pagod tayo sa mga responsibility, sa expectations, sa paulit-ulit na laban na parang walang pahinga. At sa gitna ng ganong pagod, may simpleng paanyaya si Jesus sa Matthew 11 verses 28 to 30. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. For my yoke is easy and my burden is light. Hindi niya sinabing magpakatatag ka muna. At hindi rin niya sinabi na ayusin mo muna yung sarili mo bago ka lumapit sa akin. Ang sabi niya, come, lapit ka. Kahit pagod, kahit mabigat, kahit hindi ka okay. Kasi ang rest na binibigay ni Jesus, hindi lang pahinga ng katawan, kundi pahinga ng puso. Yung tipong kahit marami ka pang pinagdadaanan, may kapayapaan kang hindi kaya kunin ng mundo. Minsan akala natin ang self-care, it means tumakas ka na sa lahat. Pero ang tunay na pahinga, hindi sa paglayo sa Diyos, kundi sa paglapit sa Kanya. Kaya kung napapagod ka na today, ito lang ang nais kong ipaalala sa'yo. Hindi mo kailangan buhatin lahat mag-isa. May pahinga na inihanda si Jesus para sa'yo. Lumapit ka lang at doon magsisimula ang tunay na rest. So paano ba natin ipapractice ito everyday, kaagapay? Pag-uusapan na natin yung practical side ng ating topic, no? Hindi lang ito magandang thought kasi pwede itong maging lifestyle. So ang ating pang-una ay treat rest as obedience, not luxury. Minsan feeling natin reward lang ang pahinga kapag tapos na ang lahat. Pero sa Bible, rest is something God actually invites us to do and even commands. Ibig sabihin kapag nagpapahinga ka ng tama, hindi ka nagiging tamad. Sumusunod ka sa rhythm ng Diyos. Ikalawa, set boundaries without guilt. Hindi lahat ng request ay kailangan ng yes. Hindi lahat ng responsibility kailangan ikaw ang sumalo. May wisdom din sa pagsasabi ng hanggang dito lang muna ako. Kasi kapag wala kang boundaries or wala tayong boundaries, tayo rin yung mauubos at mahirap magbigay kapag walang natitira sa atin. Dahil you cannot pour from an empty cup. Ikatlo, schedule intentional self-care. Hindi sapat yung nagpapahinga or magpapahinga ako kapag may time na ako. Kasi kadalasan, wala talagang darating na free time, kaagapay. So minsan, kailangan mo talagang ilagay sa calendar. Mag-i-intentional tayo. Ilagay mo yung time to rest mo, time to pray, time to breathe. Hindi sayang yan sa oras. Investment mo yan sa iyong sarili. At ikaapat, remember, productivity is not the measure of your worth. Sa mundo ngayon, parang ang halaga mo nakabase sa dami ng nagagawa mo. Pero sa Diyos, mahalaga ka kahit wala kang na-produce or wala kang ginagawa today. You are loved not because you are useful, but because you are His. And last but not the least, pray for balance, not perfection.
Hindi naman magiging perfect yung schedule natin. May mga araw na sabog, may mga araw na kulang, at may mga araw na pagod talaga tayo. Pero instead na piliin maging flawless, mas maganda yung dasal or yung maging prayer ng puso natin na, Lord, tulungan mo kung mabuhay ng may tamang pace. Yung may pacing na naaayon sa kalooban mo. Kasi sa Kanya nanggagaling ang tunay na balance. Kaya next time na maramdaman natin ulit yung guilt sa ating pagpapahinga or sa ating pagpupos, isipin lang natin na okay lang ito. Lord, thank you for this time to recharge. At hindi yan delay sa purpose mo. Dahil preparation din yan, ginagamit yan ng Lord to prepare us. Kapag buo na tayo, mas handa na tayo for the next level. Hindi ba? Kaya kaagapay, take time to rest well. Take care of yourself intentionally. And trust God sa pace ng buhay mo. Hindi selfish ang mag-prioritize ng sarili. At sa totoo lang, mas makakapag-serve tayo kapag buong-buo tayo. Kaya naman this time, samahan mo naman ako manalangin. Our dear Heavenly Father, tunay kang matapat sa lahat ng panahon. Salamat po sa paalala na ang pahinga ay hindi katamaran, kundi bahagi ng design ninyo para sa amin. Kapag napapagod kami at nakakaramdam po kami ng guilt sa aming pagpapahinga, sa aming pagpupos, tulungan niyo po kami na maalala na ang worth namin ay hindi nakabase sa pagiging busy, kundi sa identity namin na nakaangkla sa inyo. Turuan niyo po kami na mag-set ng tamang boundaries, magpahinga ng may peace, at magtiwala na kahit sa quiet moments, kumikilos pa rin kayo sa buhay namin. Punuin niyo po ang puso namin ng lakas, kapayapaan, at bagong pag-asa araw-araw na tanging sa inyo lang matatagpuan. Maraming salamat, O Diyos. We honor you, we love you, in Jesus' mighty name. Amen. Nagpapasalamat na rin tayo sa mga kaagapay natin sumama sa akin sa loob ng 1 hour. Maraming salamat sa mga kasama natin sa broadcast, sa ating production technicians, RTV team, maging sa ating Bukawi transmitter site team. Dito na po nagtatapos ang ating kwentuhan today, pero hindi pa dito natatapos ang journey natin. Kaya naman magkakarinigan tayo muli next week, same time and same station. Muli, ito ang inyong best friend on air, Absi D. Ferrer Tabua. Nagpapaalalang, God is with you even in the in-betweens. Happy vibes only on In-Betweens, your weekend spot for chikahan, tawanan na may kasamang life lessons. In-Betweens, 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.